risk ng ating bansa. How can it be in the interest of justice? Nasusuko pa ng isang mamamayan who is being charged with committing a crime committed in the Philippines with the victims supposed to be Filipinos like him. Tama. Tapos papalitisin mo sa isang dayuhang human. Naman natin ang political bias ng bawat isa sa atin. Huwag na tayong maglokohan. Huwag na tayong maging hipokrito. Tama. Sabihin natin ang katotohanan. Ako'y pro Duterte. Pro Duterte ako, hindi dapat nagkaroon ng impeachment kay BP Sara. Well, for me, that is unconstitutional. Wow, pala desisyon, kuya, sabi ni Aling Marie. Bakit? Senador ka ba? Oo. Ganito lang yan. Pinaliwanag na yan dito kanina. At pinaliwanag na rin yan, ni Tol. Diba? At saka, sabi nga, uupuan eh. Diba? Uupuan. Marami na rin nagsabi sila. Ang problema, wala na sa oras. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Kaya pala gustong ituloy ang impeachment. Nako, maraming ebidensya mga kasama. Nako, ano kaya yun? Ay, nako! Impeachment, may hawak pala siyang matinding ebidensya. Itong patungkol dito ay ebidensya ni BP Sara, sabi sa video. Nako, nakasubscribe ka na ba? Nakalike ka na ba? O i-like mo muna yung video natin mga kasama. At syempre, i-share mo na rin. Kung bago ka pa lang, mag-subscribe ka na at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. No choice! Nako, eto na. Sino naman? Si Ob-Ob. No choice si Ob-Ob. Bakit? Parang hindi ata napili na... ano ba tawag doon? Tagapagsalita. Search for McCoy, Coms Chief, continues as Anthony. Ano kaya yun? Maya-maya yan, ha? At ito, pwede naman palang mapauwi. Pwede, kung gugustuhin ng nakaupo ngayon, pwedeng mapauwi si Tatay Digong. Bakit? Pwede niyang pakausapan yung mga taga-dahig, yung mga ICC na tama na. Isang palabas lang ito. Hindi ko kaya, hindi kami umubra. Pauwiin nyo na. Naku, ito na. Ang tanong dito, yung balik. Ang mahirap yung balik mga kasama. Kasi, marami nang tawag dito, nasirang mga panahon, marami ng mga bagay-bagay na nakakagalit. Nag-provoke sila ng galit ng ating kababayan, sambayan ng Pilipino, milyon-milyon to hindi lang to daan libo. Mamaya, sino ang magpapaliwanag niyan? At maiintindihan nyo yan mamaya-maya sa dulo ng ating video. Eto na, ebidensya ka mo. Ipasok natin to. Makalat ngayon ang matinding ebidensya na hawak ni Vice President Sara na tila magdidiin kay First Lady sa magiging impeachment trial ni Vice President Sara. Ito marahil ay ang tungkol sa white envelope ni First Lady Liza na pinadala kay Vice President Sara with video message. Agoy. Kaya tila takot at takot. May video message mga kasama. Parang leakage na naman ito, di umano Ayon sa video Abangan natin yan. Baka mamaya may lumabas ka na video. Ano kaya yung video na ito? Ito ba isang makapanandig balahibo? Baka ito ay isang swabe na matuloy ang impeachment trial. Kaya't ang naging basbas ni First Lady Liza kay Gis Escudero ay huwag nang ituloy ang impeachment trial. At kapag natuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara, lahat ay madadamay. Agoy. Ano kaya yung leakage yung pinadalang envelope na may video? Sa tansya nyo mga kasama, ano yung nasasabi rito sa video na mayroong pinadalang sulat? Nako, ito kaya ay chuk-chak chenis! Max na! Ito kaya ay swabe! Ano sa palagay nyo mga kasama? Sa tanta nyo lang kayo na laging nakapanood sa akin, nakasubaybay. At alam ko marami kayong napapanood ng mga vloggers, DDS vloggers, at yung mga bulagers. Ano ang nakalagay sa envelope at may video pa?
Kaya pala. Ha? Kaya pala, biglang kambyo. Baka nga siguro, ilalabas yung envelope na yan. BBM. Ang dahilan nga para i-impeach si Vice President Sara ay ang kanyang 125 million confidential funds na nagastos nga ng 11 days lamang. Pero hindi ba't wala namang batas na nagdidikta na kung mayroong specific spending timeline para sa confidential funds? At ayon naman sa COA, a Department of Budget and Management Joint Circular 2015-01 na nagpo-provide ng confidential funds guidelines ay nasunod naman ng Office of the Vice President. Maging ang Commission on Audit ay binigyan ng Office of the Vice President at Department of Education ng unqualified opinion. Eto na lang. Doon sa sinasabing 125 million, kumpara naman dito. Makikita nyo how much? 4.56. Agoy. Ang laki ng diferensya, mga kasama. Ibang level ito. Kaya siguro, talagang ayaw nilang papwestuhin ng mga Duterte dahil pag nakaupo, ay agoy. Lahat ng nakita, lahat ng naranasan, lahat ng binintang kay Bibi Sara, wait, there's more. Ganon. Ito ay isang highest audit rating. Isa rin nilang nasilip ang Notice of Disallowances. Hindi naman ito may tuturing na ebidensya ng korupsyon dahil lahat ng ahensya ng gobyerno ay mayroong Notice of Disallowance. Totoo. At ayon pa nga mismo sa COA, cleared ang Office of the Vice President. Kita nyo. Marami nagsasabi, marami nagpapatunay. Ayaw nilang magsitigil, ayaw nilang maniwala kay BP Sara, ayaw din nilang maniwala sa ombudsman, at ayaw rin nilang maniwala doon sa mga abogado ng Supreme Court. Diba? Kung meron na namang problema, bakit impeachment ang rason? Bakit impeachment ang gusto nyo? Ang impeachment lang ay sinasagawa pag gusto nyo talagang alisin at hindi na patakbuhin ang isang tao sa susunod na eleksyon. At habang buhay na hindi makakatakbo. Bakit ba takot kayo kay BP Sara? Bakit ba takot kayo sa mga Duterte? Ito lang naman ang magiging hadlang sa 2028. Sabi ni Aling Lori, hadlang sa kanila o tinik sa lalamunan, baka talunin sila ng Agila ng Davao. At isa pa, mantakin nyo. Gumamit pa sila ng resources nila. Nagsama-sama, buong pwersa ng mga bakulaw. Yung iba nagsuko na nga Nagsorry. Humingi na nga ng sorry yung isa At mamaya may papakita ko sa inyo yung video. Ewan ko ba? Bakit tain-taing yung alam nyo ba yung taga Maynila, District 3? Yung laging bumibila kay Bibi Sara, mamaya meron namang siyang pahaging. Bakit ba kayo takot sa mga Duterte? Isa lang ang sagot. Dahil pag nanalo si Bibi Sara, lahat ng kabulustogan sa 2028, kung halimbawa ba, hindi na umabot ng 2028, may umupo na. Agoy. Papalitan. Bakit? Meron na hong naghain, di ba? Tutuloy kaya yun ni Duterte Youth Party List? Sana ituloy. Para merong kababayan na susuport, sabi ni Aling Marie. Dire-diretso na kung talagang gusto na ang lalaki naman, ang nakaupo naman, ang ma-impeach, sabi ni Aling Rodriguez, pwede naman. Di ba? Sa first and second quarters ng 2023 at ang third at fourth quarters ay pending o under review. Kaya't kung ang paggamit ng confidential funds ay batayan para sa impeachment, di ba dapat din ma-impeach si President BBM? Habang ang confidential funds ni Vice President Sara ay umabot sa 125 billion. Ang opisina ng Pangulo ang nangungunang gumastos ng confidential intelligence funds noong 2023 sa kabuuang 4.56 billion. Ayon yan sa annual financial report ng Commission on Audit.
Kaya bakit ang 125 million pesos ay ang pambansang iskandalo samantalang ang 4.56 billion ay hindi pinapansin? Yun nga Yun nga ang nakakapanggigil eh. Bakit itong mga bakulaw, si BP Sara lang ang tinitignan? Bakit yung halagang 4.56 billion ay nagbulag-bulagan sila, sabi ni Aling Ledesma? Bakit? Kasi oo, paghahati-hatian daw, sabi ni Aling Ledesma. O baka may share. Oo, sharing is caring. Baka nga, sabi ni Aling Ledesma. Aling Ledesma, parang ang dami mong alam. Oo, isa nga lang ang nakikita nating patama. Totoo nga ang sabi ng matatanda. Basta pera ang usapan, walang kamag-anak, walang kaibigan. Pera-pera naman yan. Naniniwala ba kayo mga kasama? Pero hindi naman lahat. Hindi naman lahat na basta ang pera ang usapan. Minsan, may nangingibabaw yung kamag-anak, pero sa kaibigan, madalas, walang kaibigan. Pera-pera lang. Eto. No choice naman. Sino? Ito si Ob. No choice daw. Ano kayang istoryahe dito? No choice si Ob for PCO SEC nominated. Hindi na na-nominate. Wala na naman. Nangangarap na naman si Ob. Makasungkit ng paggabinete kaso wala. Paano magkakasungkit Ob nga? Ang Administrasyong Marcos ay lumilitaw na nahaharap sa isang matingkad na krisis sa komunikasyon na walang tila sabik na pamunuan ang napipintong Presidential Communications Office o PCO. Nalaman ng isang media na hindi bababa sa 3 mamamahayag ang iniulat na nilapitan upang palitan si Jay Ruiz bilang Communications Secretary, ngunit walang tumanggap ng alok. Sinabi ng isang source na ang veteranong broadcaster na si Anthony Taberna ay kabilang sa mga naiulat na nagugustuhan para sa posisyon ngunit siya ay tumanggi. Si Taberna ay naiulat na lubos na nababatid ang mga hamon na kaakibat ng trabaho, lalo na sa kasaysayan ng PCO ng 4 na hinirang sa loob lamang ng 3 taon, sabi pa ng source. Alam din niya na ang pagkuha sa tungkulin ay nangangahulugang sumasailalim sa kumpirmasyon ng Commission on Appointments, kung saan maaaring magalit ang ilang miyembro dahil sa kanyang background bilang isang mamamahayag. Ang veteranong political strategist na si Lito Banayo ay pinalutang ang pangalan ni Taberna bilang posibleng kapalit ni Ruiz, na binanggit ang kanyang malapit na kaugnayan sa first couple. Si Taberna, isang matagal ng reporter ng ABS-CBN na ngayon ay nasa DZRH Radio, ay itinampok sa unang podcast episode ni Marcos, na lumabas pagkatapos ng May 2025 midterm polls. Nauna nang iniulat ng politiko na ang Malacanang ay aktibong naghahanap ng bagong pinuno ng PCO, naghahanap ng kandidatong may malakas na kasanayan sa pamamahala at may kakayahang epektibong pangasiwaan ang media. Si Ruiz, na hinirang noong Pebrero, ay nagsumite ng kanyang courtesy resignation noong nakaraang linggo bilang bahagi ng sweep ang cabinet reshuffle ni Pangulong Marcos. Kaya naman ang ilan sa mga personalidad na dumaan sa nakaraan sa ilalim ng PCO ay nagbigay ng kanilang mga komento, ayon kay Attorney Trixie Cruz Angeles ay, dapat yung tipong reality show ang pagpili. Bahay ni Kuya, Ganern, Pass the Popcorn. Ang isa pang dating PCO ASEC na Simon Cualopang ay nagbigay naman ng kanyang saloobin sa issue. Panuuri ng full video para sa iba pang detalye na magsisimula naman pagkatapos ng maiksing intro. Yung mga ganyang mga gusto nangangarap, alam nyo naman ang atake niyan. Alam nyo naman personalidad niyan. Baka lalo masira ang nakaupo pag yan ang naging PCO. Kaya siguro minabuti na hindi siya nominated. Huwag na mangarap. Tama na yan, diyan ka lang. Diyan ka na lang muna magngangaw-ngaw sa segment mo. Para, wag ko kung sa susunod, tatakbo ka pa. Pwede siguro, sabi ni Aling Lorraine, barangay chairman. Kasi ngayon, pwedeng, kailan ba barangay election? Pwede siguro ito si Ob. Kilala si Ob. Kung kilala nyo, type nyo sa comment section. Pasok natin to.
the government can bring back Duterte if it want to. O, kung gugustuhin. Kaso problema parang ayaw eh. Di ba? Nakikitaan natin sila na parang ayaw nila. Gusto nila, talagang si Tatay Digong ay dun lang. Grabe naman itong mga ito. Pero malalaman natin yan dito sa balita ni Atty. Sal Panielo. Someone really wants to, they can bring back the former president to the Philippines. Ang pinupunto ko dyan sa article kong yan, ay yung ginagamit ng gobyerno. Then under Republic Act 9851, they can surrender the former president to the Hague because under the law, even if we're investigating crimes against humanity, if there is such a request, we can do so. And that is what this government did. Yan ang ginawa nila. Dahil sa ilalim ng batas na yan, Republic Act 9851. Eh kahit daw tayo nag-iimbestiga na, umpisa ng investigasyon. Sa isang akusado, isang mamamayan na inaakusahan ng pagkamit ng krimen laban sa katawan for crimes against humanity, pwede daw nating i-surrender pag ni-request siya ng isang international criminal court o isang bansa. Yan ang ginagamit nila. Ang problema, tama sila in a way, but sinatalimutan nila palagi the first paragraph, bago sinabi we can do that, ang nakalagay ay in the interest of justice. Ibig sabihin, bago magagawa yan, kailangan talaga muna kung yung gagawin mong pagsuko, pag-ito ng investigasyon ay pabor sa interest ng ating bansa. How can it be in the interest of justice? Nasusuko ka ng isang mamamayan who is being charged with committing a crime committed in the Philippines with the victims supposed to be Filipinos like him. Tama. Tapos papalitisin mo sa isang dayuang human. Dahil lang common sense will tell you na mali-mali yun. Pangalawa, hindi lamang in the interest of justice, yun ang first words na lumabas sa provision. May nakalagay pa doon, habang pwede mong isuko, surrender, kahit iniimbestigan mo, kailangan yung pagsuko mo should be nasa ilalim pa rin ng mga tratado o regulasyon na ipinasok ng bansa with a foreign court or with a foreign country. O, sa ilalim ng tratado, kahit dyan sa ICC, kahit wala siyang jurisdiction, assuming na meron, yung nakalagay doon, kung gusto mong arestuhin ang isang mamamayan na gusto mong dalhin sa ICC at makikiusap ka sa gobyerno para ipatupad. Para ipatupad yung batas na yun. Kailangan padaanin mo sa lokal na hukuman. You have to pass through local court. Because that is an element, a requirement of due process. Kailangan pagbigyan mo ng pagkakataon yung hinihingi mo akusado, pa-arrestin mo para malaman ng hukuman kung valid yung warrant, kung kayo sumapasok sa jurisdiction nila. Yan ang hindi nila. Mali kasi yung ginawa nila, Atty. Sal. Tama. Di ba? Oo, walang jurisdiction, walang due process, lahat wala. So, tuwan-tuwa yung 5. Ngayon, eto, hirap silang pabalikin. Bakit? Ayaw. Sabi ni Aling Ledesma. Ayaw eh. Ang problema nito, ang matanda, si Tatay Digong, malamig dun sa dahig. Europe yun eh. Diba? Sa tingin nyo, sa tantan nyo, kayo ho ba na kayo ang mga nagpadala doon sa dahig? Ngayon, tuwan-tuwa kayo. Paano pag yung wait there's more? Bumalik sa inyo. Pwede ba? Oo. Sooner or later, kayo naman, yung nagpadala kay Tatay Digong dahil nananabik na ang sambayan ng Pilipino. Saan? Doon sa wait there's more. Konting kembot na lang, mag-uumpisa na. Malamang panigurado ito. Sabi ni Aling Lorraine, pag-upo sa Senado nitong mga senador, sigurado magkakaroon ng investigasyon. Yan ang tututukan natin mga kasama. Kasi hindi tatantanan yan ni Ate Amy. Kasi siya may hawak ng Kaya nga, di ba, nagkaroon siya ng investigasyon patungkol dyan. So, 3 investigasyon ata o 2 pa lang yung nakita natin. Pero sa susunod, pag upo ng mga senador, kasama yung bago, siyempre magkakaroon ng yan.
Baka naman may pagtanggi. Narumos na naman. Ay yung nagmamagaling, yabang magsalita. Sabi ni Aling Hebrina eh. Ay yabang talaga. Akala mo talaga matindi. Abangan nyo yan. Abangan nyo na lang. Ang susunod na kabanata. I was saying in that article that Republic Act 9851 was not ratified prior to the commission of the alleged crimes. Pero din sabi, yung mga crimes against humanity, ginawa yon sa panahon na hindi pa na-ratify yung treaty between ICC at ng Pilipinas. Wala pa eh. Kung din sabi, kung hindi pa ratified, hindi pa enforceable. Yun. Assuming na may jurisdiction sila. Tama. So on both counts, talagang wala silang jurisdiction. Kaya sinasabi natin na ang Korte Suprema, ang ating mga hukuman, ay meron kapangyarihan na ideklara yung pag-aresto ko Presidente Rodrigo Roa Duterte na illegal. Na illegal din ang pagtitini at illegal ang pagsuko. Pagsuko, sapagkat ito'y lumabag. Hindi lamang sa ligang batas natin, hindi lang sa Republic Act 9851, kung hindi pati sa Rome Statute nila, yun. Na nagtatak na kailangan lumabag. Nako. Hay, nako, talaga naman. Kaabang-abang yung mangyayari sa hearing na to. Kasi pag may paglalabag, usaping labag ito alam nyo naman, pag merong nilabag, lalo na yung mga tuwan-tuwa at nagkampi-kampihan, yung nagplano, yan ang gusto nating abangan. Yung usapin na yan. Kung may mapapanagot ba o kung mananagot talaga. Eto dito tayo kay Atty. Lembino Sinampal ng realidad ang mga atat sa impeachment. Kasi may mga kaliwa kanan na gustong-gusto ng impeachment. Hindi lang mga kaliwa kanan, meron ng ibang senador. So hindi naman majority sa senador sa Senado. So yung mga alam nyo naman, kilala nyo naman sila. 5 na lang ata sila dyan. 5 na lang ata sila dyan eh. Kaya tuloy natin to. Matagal ko nang sinasabi ito na ang impeachment ay isang political exercise. Yan. Hindi yan judicial exercise. Hindi yan katulad ng usapin sa korte. Ito lang mga maiingay na mga iba't ibang mga grupo, pati mga abogado, na alam naman natin ang political bias ng bawat isa sa atin. Huwag na tayong maglokohan. Huwag na tayong maging hipokrito. Tama. Sabihin natin ang katotohanan. Ako'y pro Duterte. Pro Duterte ako, hindi dapat nagkaroon ng impeachment kay BP Sara. Dahil unang-una, 32 million ang bumoto sa kanya nung nakarang halalan. Tama. Pangalawa, yung reklamong kanilang binabanggit, yung mga articles of impeachment na yan, patungkol dyan sa bribery, culpable violation of the Constitution, other high crimes, etc., etc. Lalong-lalo na ng issue ng confidential funds. Alam natin yan. Alam ko yan na yung confidential funds, iba po sa isang ordinaryo na pundo ng gobyerno. At saka, Atty. Lembino, ang impeachment, hindi about corruption. Kung may corruption o betrayal, doon sa korte. Tama ba? Diba, mga kasama? Ang impeachment ay isang eradicating popular contender. Kumbaga sa competitor, sa kalaban, ito yung magandang panlaban nila. So, ginawan lang na magandang istoryahe, pero ang lumalabas dito, yun talaga. Gusto nilang pabagsakin ang Duterte. Tuloy. Paano gamitin? Hintayin natin yung pahayag ng Commission on Audit tungkol dyan kung tama ba yung pagkagasta ng confidential fund. Ang nangyari... sinagot na, attorney. Anong gagawin natin dito? Ang kukulit pa rin nila. Yung ibang senador na mga kaliwa, ganun pa rin ang sinasabi. Kahit sinupalpal na sila ni Tol. Sinupalpal nila sila. At ayaw na rin ng ibang senador na impeachment. Diba? Marami na tayong nabalitaan. Kaso nga lang itong mga ito, lalong-lalo na yung mga kaliwa kanan na taga-mountain, sila yung atat na atat. Ang Kongreso yung gumawa ng istorya doon sa kanilang mga ginawang mga quadcom. Naging sila yung parang Commission on Audit. Tapos yun ang ginamit para isampahan ng kasong impeachment si BP Sara. No? So, tignan natin yan, itong issue na yan. So, sinasabi ko na itong impeachment trial na ito is merely a constitutional duty of the Senate, but it is not an obligation.
that is enforceable, that can make the senators accountable and liable pag hindi po nila itinuloy itong impeachment trial. So kung hindi nila ito itinuloy, anong gagawin natin sa 23 na mga senador? Pwede ba natin silang ipakulong? Pwede ba natin silang sampahan ng graft and corruption sa Sandigan Bayan at managot sila at mapaibalanggo dahil hindi nila ginampanan yung kanilang pananagutan, yung obligasyon nila sa taong bayan? Ay hindi po. Kasi ito ay a mere constitutional duty. At pag in the exercise of their katungkulan, itong duty nila, iisipin nila, ano ba ang gusto ng taong bayan? Ano ba ang gusto ng mamamayang Pilipino? Hindi yung gusto ng mga maiingay na grupo na anti-Duterte. Yun. Kontra sila sa mga Duterte. Hindi sila ang taong bayan. Ang taong bayan na kung saan ay meron po silang pananagutan itong mga senador ay yung mga bumoto po sa kanila. Kaya yan po ang nature ng impeachment eh. It is more political, hindi po yan judicial. Hindi po yan judicial. Naliwanagan na kayo, taga Mountain. O yung isa, Silay. Baka naman, pag narinig ito, o yung Aw-Aw. Abogado ito Silay, alam natin, abogada. Pero iba yung may alam sa... kaso nga lang, pag ginugusto, gugustuhin. Ayun ang gusto. Sirain ng Duterte. Susunod lang sila sa utos ng kanyang bossing. Kilala niya kung sinong bossing niya. Eto, meron namang pahapyaw dito at babalik natin dito mamaya kay Atty. Lambino. Kasi gusto ko yung mapakita sa inyo. Ito mama na ito. Ipasok mo. Impeachment court is convened. Well, ang pagkakaalam ko dyan, under the Constitution, ang trabaho ng Senate is to hear, diba? And sa amin naman is to prosecute. So, hindi ko naiisip kung paano nila i-dismiss yan without first conducting the trial. And that is their constitutional mandate. So, unconstitutional po yun, kumbaga. Well, for me, that is unconstitutional. Wow, pala desisyon, kuya, sabi ni Aling Marie. Bakit? Senador ka ba? Ganito lang yan. Pinaliwanag na yan dito kanina. At pinaliwanag na rin yan, ni Tol. Diba? At saka, sabi nga, uupuan eh. Diba? Uupuan. Marami na rin nagsabi sila. Ang problema, wala na sa oras. Tapos na sa oras. Sino naman sinisi nyo? Sisihin nyo si Mamang Quezon. Bakit na-delay? Kaya na-delay kasi merong naunang mas importante at mahalaga kesa dito sa impeachment. Wala namang kasustansya yung mga ebidensya na hinain para sa impeachment. Ano hinain? Anong complain? Paglulustay ng 125 million? Bakit hindi mo sinabi yung paglulustay ng 4.6 billion? 5.46 billion. Yung kanina. Bakit hindi nyo sinilip yun? Yung 4.56 billion. Nasa bossing nyo. Galing-galingan naman kayo. Ayaw silipin yun. Puro bipisara na lang. They're violating their constitutional mandate. Mga senador, ito sabi sa inyo they're violating constitutional mandate. Pero nung binabasa ni Senator Tol, wala naman daw nakalagay doon sa article. So ngayon, suma total, papasok, aabante ba? O makukonvene ba? O jajump sa 28th Congress? Alamin natin yan dahil 8 na ho. 3 days to go. Monday, 9, bukas Monday, Miyerkules. Abangan natin, 11 ng June, 4 ng hapon, 5 tapos na ang session. Isa lang antay natin dito, mabasura ng maaga. Pero, meron na hong nagpasalamat at nagsorry. Napanood nyo ba yung kaninang video natin, kaninang umaga? Kung hindi mo pa napapanood yun, puntahan mo sa video natin na yun. Maganda yun, nagsorry na ho. Nagsorry na ang mama.
So allegations pa lang po itong mga ito, pero anong magagawa ng House Prosecution Panel po para kalampagin po yung Senado na mag-convene as an impeachment court? For now, hindi ko pa kasi alam yung issue. Pababa lang ako nung narinig ko si Senator Ping Lacson na ini-interview. Basically, hindi ko pa masagot dahil hindi ko rin alam kung ano yung laman ng resolution, hindi ko rin alam kung ano yung talagang mismong gist, no? So, basta't ako, yung opinion ko dyan is ang constitutional mandate ng Senate is to conduct the trial. Ito lang ha. Ganito na lang para hindi masyado mabigat sa loob nyo, sabi ni Aling Lorraine, takbo muna kayo senador. Kasi pag hindi mo pa nararanasan maging senador at wala ka pang alam sa mga ganitong usapin, hindi nyo pwedeng sabihan yung mga senador na ganito, ganire, ganito, ganoon. So alamin muna ha. Magpanalo ka muna pagka senador, tapos saka mo sabihin sa taong bayan kung ano yung pasya ng ating mga senador. O kung umabot ka sa video na ito, saan lugar ka? Shoutout sa'yo ng bonggang-bongga ha. Hanggang sa muli, like and share. Bye-bye!